bata, maligayang pagbabalik sa ating online Good News Club. At ngayong araw na ito, may bago kayong mga teacher na makikilala. At ako nga pala ay isang teacher na bago lamang din. Ang aking pangalan ay Kuya Mark. Ngayong araw na ito, marami tayong pag-aaralan. Ngunit, bago natin ito pag-aaralan, may tuturo muna ako sa inyong isang kanta. At ang title nito ay Be Strong Enough, A Good Courage. Sabay-sabay natin muna itong pakinggan at sabay-sabay natin itong kantahin mamaya. Be strong and have a good courage. Be not afraid, for the Lord your God is with you, whithersoever you go. Ulitin natin, sabay-sabay tayo mga bata. Handa na ba kayo? Be strong and have a good courage. Be not afraid, for the Lord your God is with you, whithersoever you go. Ngayon naman, ang tanong ko sa inyo ay alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng ating kinanta? Ang ibig sabihin nito, be strong and of a good courage, be not afraid ay huwag tayong matatakot, kundi magkaroon tayo ng tapang at lakas ng loob, lalo pa sa panahon ngayon na merong coronavirus o kung tawagin ay COVID-19. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon. At ang sabi din dito, for the Lord your God is with you, whithersoever you go, ay kasama natin ang ating Panginoon kahit saan man tayo magpunta, siya magpoprotekta sa atin at gagabay sa atin. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang sayaw ng ating kinanta. Sabayan niyo ako mga bata. Be strong and of a good courage. Una, ganito ang gagawin ninyo. Pagkatapos ganito. At gagawin nyo itong sabay. Ulitin natin mga bata. Be strong and of a good courage. At ang susunod, be not afraid. Ulitin natin. Be not afraid, for the Lord your God is with you. Ulitin natin mga bata. Taas nyo ang inyong mga kamay. For the Lord your God is with you at whithersoever you go. Okay? Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon naman, samahan niyo ako sa pagkanta at pagsayaw. Handa na ba kayo? Sabay-sabay tayo mga bata. Handa na ba kayong sumayaw at kumanta? Be strong and have a good courage. Be not afraid, for the Lord your God is with you, whithersoever you go. Ulitin natin mga bata. Isa pa. Sabay-sabay ulit tayo. Be strong and have a good courage. Be not afraid, for the Lord your God is with you, whithersoever you go. Ngayon naman, sa mga bata na nakakilala na kay Jesucristo bilang ating Panginoon, nais niya na tayo ay maging malakas at magkaroon tayo ng lakas ng loob sa pamamagitan niya at tayo ay magtiwala sa Kanya. Para naman sa mga bata hindi pa nakakilala kay Jesucristo, nais niya naman na tanggapin natin siya bilang ating Panginoong tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng tapang at lakas ng loob. Ngayon mga bata, bago natin ito tapusin, ay kantahin muli natin ang kanta na ating kinanta kanina at ang sayaw na itinuro ko sa inyo kanina. Handa na ba kayo? Sabay-sabay natin itong kantahin at sayaw mga bata. Be strong and have a good courage. Be not afraid, for the Lord your God is with you, whithersoever you go. Kantahin natin muli ito, pero ngayon ay wala na itong boses, kundi sasayin na lang natin ito. Be strong and have a good courage. Be not
Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat po ako sa oras na ito, Panginoon, dahil binigay niyo ito. Patubayan niyo po kami, Panginoon, ng mga teacher na magtuturo sa mga bata. At tulungan niyo rin po ang mga bata ay may sa buhay nila ang aming mga ituturo sa kanila. Yun lamang po ang aking panalangin. Yun lamang po ang aking samapalangin sa pangalan ni Jesus. Okay mga bata, ako nga pala si Kuya Prince. Ngayon, may unti lang akong katanungan sa inyo. Alam niyo ba kung anong iniisip ko? Siyempre, hindi. Gawin din si Kuya Prince, di rin alam kung ano ang iniisip ninyo. Pero, may isang nakakaalam ng iniisip, sinasabi at ginagawa ninyo. Yun ay ang Diyos. Ngayon, makikita natin ang salita ng Diyos sa Bible. Ang Bible ay nahati sa dalawa. Ito ay nahati sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. At ang memory verse na tatalakayin natin ngayon ay makikita natin sa Bagong Tipan. Ito ay ang Matthew chapter 6 verse 8. Ngayon, basahin natin ito. Dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Ngayon, para naman sa may mga Bible, pwede kayong sumabay sa akin. At para naman sa mga walang Bible, may inihanda ako para sa inyo. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang memory verse. Dahil alam na ng Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Ngayon, ang sinasabi dito na alam na ng Panginoon lahat-lahat at alam niya rin kung ano ang iniisip natin, sinasabi at ginagawa natin. At alam niya rin kung ano ang nangyayari sa ating buhay. At dito naman sa bago pa man kayo humingi sa Kanya, ang ibig sabihin nito ay bago pa man natin sabihin ang ating mga problema, ay alam na kaagad ito ng ating Panginoon. Dahil alam niyo na kung anong ibig sabihin nitong verse na to, muli nating ulitin ito at sabay-sabay nating bigkasin. Matthew chapter 6 verse 8. Dahil alam ng iyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Para naman sa mga batang hindi pa nakakilala kay Jesus, nais niya na makilala natin siya bilang ating tagapagligtas dahil alam niya na ang ating kailangan ay ang kaligtasan mula sa ating kasalanan. At para naman sa mga batang nakakilala sa Kanya, nais niya tayong magpatuloy sa ating pagpupuri sa Kanya. At lagi nating tatandaan na alam ng ating Panginoon kung ano ang ating kailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. Ngayon, basahin natin muli ito, ang Matthew chapter 6 verse 8. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay. Dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Ngayon, may ginawa si teacher para makabisado nyo. Ngayon, magtanggal ako ng words, pero sasabihin nyo pa rin siya. Ngayon, tatanggalin ko ang dahil at banggitin natin ulit. Matthew chapter 6 verse 8. Alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Ngayon naman, tatanggalin ko ang bago. Mateo chapter 6 verse 8. Alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. At alam ko dahil alam nyo na ang ating memory verse, ngayon ay basahin natin muli ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 6 verse 8. Dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Mga bata, ano ang mararamdaman ninyo kung yung taong nag-aalaga sa inyo ay biglang umalis, iniwan kayo, o kaya siya ay biglang nawala? Siyempre, makakaramdam kayo ng takot o kaya lungkot. Kasi iisipin ninyo, sino nang mag-aalaga sa akin?
Mga bata, sa lesson natin ngayon, makikilala natin ng isang pamilya na nakaranas rin ng ganon. Paano kaya masusolusyonan yung matindi nilang pangangailangan? Pakinggan ninyo ang kwento ngayon. Naalala pa ba ninyo sina Propeta Elias at Propeta Eliseo nung mga nakaraang lesson natin? Diba? Sila ang mga propeta ng Diyos na gumagawa ng maraming himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nalaman rin ninyo na si Propeta Elias ay namatay na at naiwan si Propeta Eliseo. Pero bago yon, silang dalawa ay magkasamang naglilingkod sa Panginoon at nagturo sila ng grupo ng mga tao kung paano magturo ng salita ng Diyos. Ang tawag sa grupo ng mga taong iyon ay anak ng propeta. At karamihan sa mga anak ng propeta ay meron silang kanya-kanyang pamilya. Dahil meron silang kanya-kanyang pamilya, kailangan nilang magtrabaho o maghanap buhay para kumita ng pera at maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero isang araw, mayroong nakalulungkot na pangyayari ang naganap. Isang tatay doon sa mga anak ng propeta, siya ay biglang namatay. Hindi sinabi sa Biblia kung ano ang kinamatay niya. Pero naiwan niya yung asawa niya at dalawa niyang anak. Bali ang tawag doon sa babae na naiwan ay balo kasi wala na siyang asawa, namatay na. Alam niyo ba mga bata, sobrang hirap ng sitwasyon nung balo at saka ng mga anak niya. Kasi wala na magtatrabaho para sa kanila. Kung magtatrabaho man yung babae, mahihirapan siya kasi isa lang niya. Wala na silang panggastos para sa pagkain, maging para sa pananamit o kaya ibang gastusin sa bahay. Tapos, meron pa silang pinagkakautangan. Itong pinagkakautangan nila naniningil na sa kanila. At sinabi na kapag hindi sila nakapagbayad, gagawin niyang alipin yung dalawang anak nung babae. Kaya itong babae ay grabe yung lungkot niya. Ang ginawa niya, lumapit siya ngayon kay Propeta Eliseo at sinabi ang sitwasyon niya. Binalita niya, Propeta Eliseo, namatay na po ang asawa ko. Alam naman po ninyo kung paano niya minahal ang Diyos at kung paano po siya naglingkod sa Kanya. Pero ngayon po nawala na siya. Sinisingil kami ng pinagkakautangan namin at gusto pa niyang gawing alipin yung mga anak ko kapag hindi kami nakapagbayad. Nung malaman iyon ni Propeta Eliseo, panigurado siya ay lubos na, nalungkot rin kasi alam niya na para hindi maging alipin yung anak ng babae, kailangan talaga nilang makapagbayad. Yung babae, nung panahon na yun, matindi yung pangangailangan niya at kailangan niya ng kapayapaan sa puso niya at kailangan niyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Mga bata, hindi lang yung babaeng iyon ang may pangangailangan. Ako, ikaw, tayong lahat ay mayroon din tayong kanya-kanyang pangangailangan. Kung meron man sa pamilya natin ang nagkasakit, nawala ng trabaho, syempre kailangan natin ng kapayapaan sa puso natin at kailangan nating malaman kung ano ba ang dapat nating gawin. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama. At alam mo rin na ibibigay ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan mo kasi ikaw ay anak niya. Maaaring yung pangangailangan natin o kaya yung problema natin ngayon, yung kaibigan natin may sakit, o kaya yung nanay natin may sakit, o kaya yung tatay natin nasa malayong lugar kasi nagtatrabaho siya. Mga bata, lumapit tayo dapat kay Jesus at sabihin natin yung mga problema natin. Yung mga bagay na iyon kasi kayang-kaya ng Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan sa puso natin at mayroon siyang plano kung ano nga ba ang dapat nating gawin. Mga bata, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon natin, ganun din ang kaya niyang gawin doon sa balo, doon sa kwento natin. Kaya ng Diyos na bigyan ng kapayapaan ang babaeng iyon at alam ng Diyos kung ano ang gagawin para sa
kanya. Kaya, ginamit niya si Propeta Eliseo para ituro o ipaalam doon sa babae kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya tinanong ni Propeta Eliseo ang babae, paano ba kita matutulungan? Ano pa ba ang meron ka sa bahay ninyo? Tanong ni Propeta Eliseo. At sumagot naman ang babae. Sinabi niya, wala na po kami na kahit ano. Ang meron na lang po kami ay yung kakaunting mantika na nasa isang lalagyan. Sagot nung babae. At sinabi sa kanya ni Propeta Eliseo, ganito ang gawin mo. Pumunta ka at ang iyong mga anak sa iyong mga kapitbahay at manghingi ka ng mga bote na walang laman o kaya mga lalagyanan na hindi na nila ginagamit. Pag nakakolekta ka na, pumunta ka sa bahay ninyo, isara mo ang pinto at gawin ninyong ng dalawa mong anak, isalin ninyo ang langis doon sa mga bote o lalagyanan na hiniram ninyo sa mga kapitbahay ninyo, mga bata. Mahal ng Diyos ang babaeng iyon, maging yung mga anak niya. Kaya gumawa siya ng paraan para ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. Mga bata, hindi lang yung pamilyang iyon ang mahal ng Diyos. Maging kayo ay mahal rin ng Diyos. At dahil mahal kayo ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang kailangan ninyo. Alam niya na kailangan ninyo na makilala siya. Kailangan alam ng Diyos na ang gusto ng Diyos ay kilalanin ninyo siya bilang inyong ama. Kaya gumawa ang paraan ng Diyos para kayo, para tayo ay maging anak niya. Kasi tayo ay ipinanganak na makasalanan. At ang gusto lang natin gawin ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos, katulad ng pangungupit sa wallet ng nanay natin o kaya pakikipag-away sa mga kaibigan natin. Yun ay mga kasalanan natin. Alam nyo ba, sinasabi sa Biblia na dahil sa kasalanan natin, tayo ay napapalayo sa Diyos. At ang kasalanan natin ay mayroong kabayaran. Sinasabi rin sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano itong kamatayan na ito? Ang kamatayan na ito ay habang buhay na pagkawalay sa Diyos at doon tayo sa pangit na lugar, napakadilim ng lugar na iyon at maghihirap tayo. Pero dahil mahal ka ng Diyos, gumawa siya ng paraan para maligtas tayo sa kamatayan. Ipinagkaloob niya ang kanyang perpektong anak na si Jesus. Ipinadala niya dito sa lupa at siya ay namatay doon sa krus. Dinala niya lahat ng mga kasalanan natin at siya ay namatay doon sa krus. Pero, alam niyo ba mga bata, dapat tayo yung sasalo ng kaparusahan. Dapat tayo yung paparusahan dahil sa atin naman yung mga kasalanan. At walang kasalanan si Jesus kasi sinasabi sa salita ng Diyos na kahit kailan ay hindi nagkaroon ng kasalanan si Jesus. Pero siya yung nagdala ng kasalanan natin. At siya ang namatay doon sa krus. Pero mga bata, dahil sa ginawang iyon ni Jesus, napatawad ang mga kasalanan natin. At matapos ang 3 araw, siya ay iniakyat ng Diyos doon sa langit. Siya ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Mga bata, kailanman hindi natin kaya na bayaran ng kasalanan natin. Kasi tayo ay makasalanan. Si Jesus, kayang-kaya niyang bayaran ng kasalanan natin kasi hindi siya nagkasala. Mga bata, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at gusto niya na maging ama natin siya at tayo ay maging anak niya. Kaya gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ni Jesus kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin ang pagliligtas sa sarili lamang natin. Ganon din sa babae sa kwento natin. Hindi kaya ng babae na bigyan ng solusyon ng problema niya, kaya ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Kaya, ito na yung kasunod ng kwento. Ginawa ng babae ang ipinag-uutos ni Propeta Eliseo. Kasama ng mga anak niya, pumunta sila sa mga kapitbahay nila at nanghingi sila ng mga
bote o ng lalagyanan sa mga kapitbahay nila. Maaari nagtanong sila ng ganito, "Tao po, meron po ba kayong bote dyan o kaya lalagyanan na hindi na po ninyo ginagamit? Pwede po ba namin hiramin? Ibabalik na lang po ng nanay namin kapag tapos na po namin gamitin." Maaaring yung iba nilang kapitbahay ay nagpahiram o kaya maaaring iba nilang kapitbahay ay hindi nagpahiram. Pero, nakapag-ipon pa rin sila ng maraming mga bote at lalagyanan. Pagkatapos nun, pumasok silang 3 sa bahay nila. Isinara nila ang pinto at ginawa na nila ang dapat nilang gawin. 'Di ba? Sabi ng babae, meron lang silang iisang bote na mayroong kakaunting langis. Ang ginawa niya, yung kakaunting langis na yun ay sinalin niya sa mga bote na hiniram nila sa kapitbahay nila at salin lang siya ng salin. Yung mga anak niya nagpapasa sa kanya ng mga bote at salin lang siya ng salin. Maaaring habang ginagawa nila yun, manghang-mangha yung mga anak nila kasi parang hindi nauubos yung langis doon sa bote nila. Ngayon, habang nagasalin yung nanay, sabi niya, "Bigyan niyo pa ako ng bote." Pero wala na palang bote. At may kita natin doon na gumawa ang Diyos ng milagro. Kasi mula doon sa kakaunting langis ay nakapagsalin sila ng maraming langis sa maraming bote. At ano kaya ang sinunod nilang ginawa? Pumunta sila sa palengke at ipinagbili yung mga langis na naipon nila at nagkaroon sila ng pera. At dahil meron na silang pera, syempre, meron na silang pambayad sa kanilang utang. Maaring sinabi nila sa pinagkakautangan nila, "Ito na po ang bayad namin sa utang namin sa inyo. Ibinigay ng Diyos ang pangangailangan namin." At syempre, hindi lang basta pambayad ng utang yung naipon nilang pera. Meron pang natirang sapat na pera para sa pangangailangan nila para sila ay mabuhay pa sa mga susunod na panahon. Napakagaling ng nangyari, di ba mga bata? Alam nyo ba, pagkatapos nun, ang babae ay pumunta kay Propeta Eliseo at ibinalita ang nangyari. Ibinalita niya kung paano kumilos ang Diyos, kung paano gumawa ng milagro ang Diyos, kung paano ang kakaunting langis ay nakapagbigay ng napakaraming langis sa iba't ibang bote. 'Di ba? Napakagaling, makapangyarihan ng ating Diyos. Ngayon mga bata, ano nga ba ang matututunan natin sa kwento? Una, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay may kapangyarihan na bigyan tayo ng kapayapaan at ipaalam sa atin kung ano nga ba ang dapat nating gagawin. Katulad ng babae sa kwento, umiiyak siya, matindi yung problema niya, pero lumapit siya sa Panginoon. Ganon din dapat tayo mga bata. Kung may problema kayo, kung may matindi kayong pinagdaraanan, lumapit lamang kayo sa Panginoon at sabihin ninyo sa Kanya ang problema ninyo. Kasi ang Diyos, meron siyang kakayahan na bigyan kayo ng kapayapaan at ipaalam sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Pangalawa, pakinggan ninyo kung ano ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Paano naman ninyo mapapakinggan yung sinasabi sa inyo ng Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. 'Di ba? Meron tayong Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos. Kapag babasahin ninyo ang salita ng Diyos, malalaman ninyo kung ano ang sinasabi o nais na ipagawa ng Diyos sa inyo. O kaya meron kayong mga teacher katulad namin. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, nalalaman ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin at dapat ay susundin talaga ninyo iyon. Kasi katulad sa memory verse natin, sa Mateo chapter 6 verse 8, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo hingiin ito sa Kanya. Kaya mga bata, huwag kayong mag-aalala. Lumapit kayo sa Panginoon, manalangin kayo at gawin ninyo kung ano ang ipinapagawa niya. Pero, para sa mga bata na hindi pa kilala si Jesus, ang alam ng Diyos, ang nais ng Diyos, ay kilalanin ninyo siya. Kasi yun ang pinakakailangan ninyo sa oras na ito. Kailangan ninyo na makilala siya.
Kung tinanggap ninyo ang Panginoong Hesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas, kung aaminin ninyo na kayo ay makasalanan at hindi ninyo kayang iligtas ang sarili ninyo, at kung maniniwala kayo na si Jesus ang nagligtas sa inyo nung pinako siya sa krus, at tinanggap ninyo siya bilang inyong Diyos at tagapagligtas, kayo ngayon ay anak na ng Diyos at ang Ama ninyo ay ang Diyos. Makakalapit na kayo sa Kanya sa mga problema ninyo at malalaman na ninyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Naintindihan niyo ba, mga bata, ang lesson natin ngayon? Kung naintindihan ninyo, lagi ninyong alalahanin iyan sa lahat ng mangyayari sa buhay ninyo, matindi man ang sitwasyon o hindi. Ngayon, tayo na ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan at tunay na Diyos, maraming salamat po sa kwento na aming napakinggan ngayong oras na ito. Panginoon, salamat po dahil pinaalala po ninyo sa amin na nalalaman po ninyo lahat ng mga pangangailangan namin, at kapag lalapit kami sa inyo ay bibigyan niyo po kami ng kapayapaan at plano kung ano ang dapat naming gawin. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na hindi mahiyang lumapit sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala kami sa inyo dahil kayo po ay buhay na Diyos at kayo po ay makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay binibigay namin sa pangalan ni Jesus. Amen.